Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So mga kababayan, eto na, the gloves are up, no? Alam nyo naman, yung last weekend dyan sa ating bansa, mga nagpasabog po, no? Ang magkabilang grupo. Yung grupo ng administrasyon, nagsagawa ng Bagong Pilipinas Rally dyan po sa Quirino Grandstand. Congratulations po sa lahat po ng mga sumuporta, no? Kahit na ano pang sabihin ng mga antay, no? Yung mga antay ng mga kurimaw, mga kupal, ganyan talaga. Kung gusto nyo, magsagawa rin kayo ng inyong rally. Mag-prayer rally kayo. Tulad ng ginawa nung kabilang kampo ng mga Duterte na kung saan yung prayer rally nila sa Davao City ay naging prayer rally ng mga demonyo. Bakit? Ba't tinawag nating demonyo? Hindi po talaga sila nagdasal, kundi ang dasal ng pagmumura. Ang tawag natin doon, prayer rally. Ha? The art of cursing. Sa Tagalog, prayer rally ang papano magmura. O, di ba? Tuwang-tuwa yung mga gunggong na nandoon, ano? Kung sino man kayo mga gunggong na pumunta doon sa prayer rally ng mga Dutertes and their minions, ng mga demonyo, ha? Siguro alam na nyo na lahat yung form ng pagmumura, whether in Tagalog, whether in Bisaya, o whether it is in your native language. Mga sa, kumbaga sa Panganesi, baonin na yo. Kung baga sa Ilocano, o kininayo. Pasensya naman po, no? Itama po ako nung mga taga Pangasinan at yung mga Pangasinesi at mga Ilocano. Tama po ba yun? Pero kasi yung parents ko po ay Pangasinesi, no? At yung akin namang misis ay Ilocana. So, kung mali po yung nasabi ko, itama nyo na lang po ako. Pero, pasintabi na lang po ha. Example lang po yon sa mga may minors dyan, sabihin nyo, bad yun anak, bad. Bad yang si Tokis, bad yan. Talaga, kung doon sa Bagong Pilipinas, kick-off rally, nasobra po ang copyright sa aking live. Yung mga nanood nung live ko, 6 hours mahigit yon kasi isinare ko lang po yung sa RTBN. Pero okay lang po yun. Copyright lang sa mga music. Yung mga inawit doon, 12 po. Nakita ko yung video natin, mga kaibigan, kababayan, no? Yung mga sumusuporta sa atin, okay lang yon kasi hindi naman nila ako kinopyright para i-take down tong Simply Talkies. Kundi kinopyright lang, sharing daw kami, mag-share daw kami ng revenue. Putik, wala ngang revenue. 0.0001 cents. Maghahati pa kami. Ilang kami? 12 sila. Pang 13 ako. Hudas. Hudas ka kasi, Talkies. Bakit ka nag-share nung may music? Gusto ko naman pong i-share yung ating Pangulo. Tinulugan ko na nga po yun. Salamat nga po pala sa ating mga moderators, no? Ang sisipag po nila, no? At ganunin lang naman, ako po yung mag-shoutout na sa ating mga members. Dumadami na po. Salamat po sa inyo. Tuwang-tuwa na ako. Meron na akong February. Uy, malapit ng February 14. Nako. Marami na namang masaya pagdating ng February 14. Ubus na naman ng flowers and chocolates. Kaya kayong mga guys and girls, no? Simulan nyo na magpa-reserve. Kahit na gusto nyong i-reserve. Di ba? Shout out po sa mga members natin, followers, subscribers, nagla-like and share. Sa mga nagbibigay na o nagsishare ng kanilang mga blessings sa super chat, super stickers, and super thanks. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong mga komentong nakakataba ng ating puso, no? At patuloy po tayong magbibigay ng opinion at reaction dahil sa inyo, no? Hindi po dahil sa mga ulalong mga bashers natin. May mga nangangilan pero may namumulat naman po. Salamat, no? So, yan. Tawa-tawa na naman tayo, aawit tayo kasi mamaya
suplakan na. Ganun po para hindi kayo mabore. You keep kayo, ma-surprise kayo. Ano kayong gagawin ni Tokis ngayon? Ha? Mamaya manampal ako. So ang topic natin mga kababayan, it's all about penta. Kasi po, yun atin pong isang follower, sinendan po ako ng video. Short clip lang po na kung saan after magsalita ni Pangulo doon sa kanyang departure, no, papuntang kapitbahay nating Vietnam, and may nagtanong pong mga reporter, I think it's GMA, no. So salamat po sa GMA, lalo na sa inyong news kasi kukunin din natin yung isang article nila na ang topic ay penta, no. Disclaimer, I'm not promoting the medicine fentanyl or how to use it. No, I'm not a medical professional. I'm just gonna utter this word kasi po ito po ay nabanggit. It was uttered by our President Bongbong Marcos Jr. during the interview, and also it was written on an article. In no way, in form or shape, I will be promoting the medicine fentanyl. No, pwede natin sigurong I will be reading to you some article from itong DEA here in United States, the use of this what is this fentanyl all about, no, from United States Drug Enforcement Administration, no, kasi nandito yung para maintindihan naman ng lahat, no. Okay, pero bago natin ipakita sa inyo yung short clip interview ng kay Pangulo, no, at itong articles dito, at isasama natin mga kababayan yung pahayag na naman ni Tamilmil. Kasi naglabas po siya ng statement niya. Nasa defensive in nature na po siya. Okay, pero bago yan, mga kababayan, aawit muna tayo. It's all about penta, no? 'Di ba? Ito po yung kinanta ni Michael B. Si Bitoy, 'di ba? Magaling po to si Michael B, yung mga lalo sa mga awit-awit, no, yung mga parody niya. Kasi nakakita po ako dito yung parody niya na awit about kung kailangan mo ako. Pero yung sa kanya, kung kailangan mo bato. Kung kailangan mo bato. Hindi si Bato, hindi si Mr. Clean, ha? Alam ko lahat napanood niyan, nasa YouTube yan, tingnan nyo, panoorin nyo. Ang ganda, ang galing ni Michael B. Kaya Bitoy, saludo ako sa iyo pagdating sa mga ganitong entertainment, no? So i-relate natin to sa penta. Sino ba yung gumagamit ng penta? 'Di ba? Ito muna, sabi dito sa lyrics, ano ba yung una dito? Ba't ang likot ng iyong mga mata? Sobrang dilat, tsaka pulang-pula. Kahit di mo man aminin, cellphone mong dalay, ninakaw mo pa rin. Simplihan mo lang sa palad ko, paraphernalia na kailangan mo. Paulit-ulit ka na kaibigan, halatang ika'y sabog. At kung kailangan mo'y penta, pumunta ka lang kay Digong at meron siya. Kung tumitindi, laman hanggang buto'y nangangati. Kung kailangan mo'y penta, tumawag lang kay Digong at meron siya. Hanggang doon na lang po. Baka marinding lumabas na yung mga tae ng tenga nyo sa sintonado nating umawit.
Pinapasaya ko lang kayo kasi mamaya sasabog na naman ang bulkan. O di ba? Kung kailangan mo'y penta, tumawag lang kay Digong at meron siya. Kung naninimdim, ikay... Wala na, di ko na alam. O, di ba ang galing? O, meron pa isa, mga kababayan. Ito naman, rock. Rock ito. Rock. Yung sa datit, lagi ko tong kinakanta. Idol ko tong mga datit yung laklak. O. Di ba? Patungkol pa rin to sa penta, no? Nagsimula sa patikim-tikim, pinilit kong gustuhin. Bisyon nagsimulang lumalim, kaya ngayon ang hirap nang tanggalin. Kabilinan ni Digong, huwag kayong gumamit ng penta. Ngunit ngayon siya'y nadisgrasya, siya pala gumagamit ng penta. O Diyos ko, nalin lang ako, huwag daw magpenta. Pero siya pala ang tumitira. Dan. O di ba? Na i-relate sa penta na kung saan si Digong pala ay tumitira ng penta. Yon, yung penta po is fentanyl, no? I think karamihan po sa inyo alam yan, mostly sa mga nasa medicine, na alam nyo po saan ginagamit yung fentanyl. So tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, ni-research ko po yan. Hindi ko lang po natanong yung aking pharmacist na asawa kasi alam din niya to, nakalimutan ko lang. Alam nyo naman tayo, no? Mahirap talaga ang may zero after o before 2 sa iyong edad. Piling 20 pa rin, no? Ito na lang po, nakita ko po ito sa DEA.gov, no? United States Drug Enforcement Agency. Ito lang po ha. In no way, in shape, in inform, or whatever, we're not advocating this penta, no? Babasahin lang natin. So, what is fentanyl? Fentanyl is a potent synthetic opium drug. Opium po yan. Opioid, no? Drug approved by the FDA for use as analgesic, pain relief, and anesthetic. No? So, bahala na pong umintindi dyan yung hindi ko may paliwanag to kasi wala naman akong medical license, wala rin po akong alam sa medisina. Ang alam ko lang sa medisina ay yung mga Tylenol, ganyan, no? Aspirin, pang pain relief. Pero itong penta, it is approximately 100 times more potent than morphine, no? And 50 times more potent than heroin as analgesic. Malakas po ang epekto niyan, no? Ang mga street title niyan, o tignan nyo na lang po diyan, no? Ayoko nang banggitin, no? So paano daw po ito kino-consume o tinitake? Andyan din po, ayoko na rin pong sabihin, no? So, what is their effect on the body? Similar to other opioid analgesics, fentanyl produces effects such as relaxation, euphoria. Pag sinabi niyong euphoria, ano yan? Para kang nag-i-illusion dyan, no? Euphoria nga eh. Parang high na high ka dyan. Pain relief, sedation, pampatulog siguro. Confusion, confused ka, litong-lito ka. Drowsiness, parang kang nalulunod. Parang gano'n ang epekto, no? Dizziness, nausea, and vomiting. Urinary retention, pupillary constriction. Yung mata mo, gumaganon. And respiratory depression. So, tandaan nyo yung mga ano yan, ha? So, marami po dyan na overdose o yung tinatawag nilang OD, no? Overdose. Bakit natin to sinasabi sa inyo? Para at least alam natin yung magiging epekto nito sa kalusugan nyo, sa utak nyo mostly, kung ano pa tong fentanyl. This is one of the 100 times more potent sa ibang mga analgesic drugs or pain relief drugs, no? Napaka ano po niyan, masyadong delikado po ito,
Okay? Bakit natin nasabi yan? Okay? Panoorin niyo po itong video na ito. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na interview after na mag-speech ang ating Pangulo at siya po ipupunta ng kanyang Vietnam trip. Ito po, no? Salamat po sa nag-forward sa atin ito at salamat po kung saan po niya po ito kinuha. No? This is almost 1 minute and 18 seconds video. Ito po. Say about po sa statement ni President Duterte last night sa drugs, sa People's Initiative. And then urging you to resign. Resign po. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, it has to affect him. Kaya, alagay ko, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos ng... Okay na tayo. Thank you. Not even dignified. Okay, PDEA report. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. So yan po no, mga kababayan, tinatanong siya about dun sa sinabi nga ni Baste. Actually si Baste yung nagsabi nung mag-resign na siya. Pero iba ang sinagot ng presidente. No? Na saka yung tirade nung dati yung Pangulong Pauline from Grace, di ba? Sabi niya lang, I think it's the effect of fentanyl. Sinabi ko sa inyo yan, dinefine ko po. Sinasabi niya na inamin naman ni Duterte. No, nabasa ko po sa isang article, ni-search ko po yan. Inamin mismo ni Duterte na nagtitake siya ng fentanyl. Di po ba? Kasi nga, biro nyo, 100 times potent. Malakas, pero deadly. Pag in-overdose mo. Kasi nga, di ba, sabi ni Sal Panelo, nung nadisgrasya siya sa motor, yung sa shoulder niya, that is painful. Kailangan mo talaga ng mas mataas pa sa morphine o mga painkillers. No, meron nga diyan mga oxy, di ba? Dati oxy lang yan eh. Baka ito pamilya po ito ng oxy, itong fentanyl. Di po ba? O ngayon, ang sabi ng Pangulo, 5 to 6 years ago yun. Pero yung epekto, what is the effect? Hindi ko naman po alam yan. Hindi rin ako medical professional. So, it depends on the doctors o sa mga pharmacists na nakakaalam yan. At the same time, sabi ni Pangulo, dapat yung doktor ni Pangulong Duterte, pinapayuhan na lang siya. No? Na sana mag-rest ka na lang. Take care of your health. Huwag ka na sumali dyan sa mga politika. At the same time, pansinin nyo mga kababayan, dun sa speech nila, dun sa prayer rally ng mga demonyo, mukhang siyang bangag eh. Di ba binanggit niya, meron tayong bangag na presidente. O di ba ikaw yun? Nagpapalakpakan pang mga gago. Di ba tuwang-tuwa yung mga gago? Ibig sabihin, bumoto kayo ng bangag na presidente? Gustong-gusto nyo pa? Hindi man lang kayo ay, totoo ba yun? Oh, mukhang si Pangulong Duterte ninyo ang bangag during that time na nagsasalita siya. Hindi siya nag-Alzheimer. Bangag siya. Siya ang tumira na naman. Ano ba tinira niya? Baka hindi na lang penta. O, di ba? Baka iba naman. Siyempre, kabilin-bilinan ni Digong. Huwag nang gumamit ng penta. Di ba? Sipin niyo siyang bangag doon. Hindi niya alam sinasabi niya eh. Nag-historian siya. Sinasabi niyang yung PDEA daw, binigyan siya ng listahan, pinakita sa kanya listahan. Sinasabi ngayon ng report, who are you then? Nung ikaw ay mayor. Ano ang saklaw mo sa PDEA? Gago ang PDEA pala noon. O dapat imbestigahan yung PDEA noon. Kung totoo man yung sinasabi ni Digong na nung time nung mayor siya, kailan siya naging mayor ng Davao from 1988 to 2015. Yan.
Tignan ninyo, nandyan yan sa kanyang Wikipedia, mayor siya ng Davao. 1988 kasi yung 1986 o 87, inappoint siya ni Corazon Aquino as acting officer in charge vice mayor ng Davao City. Ha? Oh. Kasi nga si Cory tumatanaw ng utang na loob sa nanay niya na isang anti-Marcos. Dilaw na dilaw po yan, si Rodrigo Roa Duterte. Laro-laro lang nila yan. No? Yang mga, kunwari, away-away sila na dilaw. No, magkakakampi pa rin yan. Niwala kayo, original dilaw yan. Nanay niyan, kakampi ni Cory. Kaya huwag kayong Tapos magkakalat ka sa state, sasabihin mo na sa PIDEA, ang Pangulong Bongbong Marcos. O ngayon, binasag ka ng PIDEA, gonggong, sinungaling. Tapos yung mga kapwa nyo Davaoenos at mga nanonood doon na hinakot ninyo, may video po tayo dyan, no? Na hinakot po sila para umaten doon. Ayun, nagpalakpakan pa, naghiyawan pa ang mga gonggong. Hindi nila alam na si Demonyong Digong nagkakalat ng kasinungalingan, paniwalang-paniwala sila. O ngayon, ano sabi ng PIDEA? Mula simula, nung nataguyod yung PIDEA na yan, wala ang pangalan ni Bongbong Marcos. At sino ka naman din para ipakita sa'yo ng PIDEA o nino man yung listahan nila ng mga drug personalities, mayor ka lamang. Diba? Tapos naging presidente ka. Hindi mo man lang sinabi, wala siya sa Book of Pure Narcoles. O tapos nung kinakandidato mo si Bongo para sana hindi nanalo si PBBM, sinabi mo na, hindi, matalinhaga pa rin yung sinabi mo, gunggong ka pala . Sabi niya lang, meron diyang kandidato, adik. Doon sila tsumutsungki sa mga yate, mayayaman kasi. Pero sino yun? Baka isa sa mga anak mo yun. Diba? Kabilinin-bilinan ni Digong, wag gumamit ng penta. Yung pala, di niya alam, baka isa sa mga anak niya, tumira din that time. Balik tayo kay Pangulong Bongbong. Diba? Ano lang ang depensa ni Bongbong? Imbis na i-chastise niya, baka epekto nga nung drugs yan. Diba? Nadinig nyo? Ano sabi ng GMA? Marcos on Duterte's claim, I think it's the fentanyl. Yun lang. Sinabihan ba ng masama? Wala. Pero si Digong, yung dalawa niyang anak na kupal, mga spoiled brat, na baka sila nga ang tatlong mag-aamang tsumongke, nagbangag-bangag ba? No? Tanong lang na, baka lang. Tatanong lang. Diba? Hindi tayo nag-i-insinuate, nagtatanong tayo. Yung tatlo, binalahura ang Pangulong Marcos. Pero anong binalik lang ni Pangulong Marcos? Baka epekto ng penta. Binidepensahan pa rin. Ang sinisisi ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi si Duterte, kundi yung medisina. Pero pag si Pangulong Bongbong Marcos titirahin ng mga kampi niya, personal. Ano ba talaga gusto nila? May balak padala kayong pabagsakin ng Pangulong Bongbong Marcos? Ganon? Wala Diba? Medisina ang sinisisi, hindi yung tao. Kita nyo? Kita nyo yung yung pagiging isang mapagkumbaba. Kumbaga sige, sa akin na lang lahat iba to, wag na sa kanila kasi mahihina sila Di ba? Kasi sila nababanggit lang yung ICC, umiikot na tumbong. Wala namang mangyayari sa mga yan Maski na maglabas ng warrant of arrest ang ICC. O sino namang gago na magdadala sa mga yan doon sa ICC, doon sa dahig. Sila Trillanes? Dudukutin sila? Hindi naman pwede yun. Mababiolate yung karapatan ng mga yon. Si Bato, dudukutin nyo? Hindi. Wala. Sinasabi ko nga doon sa previous vlog ko yung presidente nga ng Russia, sila Putin o yung iba pa na sinasabi ng ICC na may warrant of arrest, nasaan na sila? Iilan lang tao talaga ang nakulong dyan sa dahig sa ICC. Diba? Wag lang silang pupunta ng ibang bansa na nakasignatory ang doon sa ICC, tapos talagang i-implement yung warrant of arrest. Pero that is very rare.
Ilan lang yata yan? 5, 6 o 7 lang ang nangyaring ganun. Basahin nyo po dun sa ano ng ICC. Kaya, iisang kaso lang yan. Umiikot tumbong. Di ba? Sa Pilipinas pa yan. Hindi, sa ibang bansa. Hindi naman sa Pilipinas dahil walang nag-file ng kaso sa Pilipinas. Itong Marcoses, loob at labas ng bansa may kaso. Hinarap. Ha? Hindi nagreklamo, hindi nagpapasaklolo. Kayong mga Duterte, anong sabi ni Baste? Gusto kasi nilang ipakulong ang tatay ko sa ICC. Di ba? Sinisisi mo ang gobyerno? Nasaan ang ebidensya mo ang gobyerno ang gustong magpakulong sa tatay mo sa ICC? Wala. Hihingi kayo ng tulong kay Pangulong Bongbong Marcos tapos babalahurain ninyo. Pinoprotektahan na nga kayo pero yung Marcoses, ang daming kaso, saan tumakbo? Wala! Tatakbo sa Amerika? Wala, hindi tinulungan. Tatakbo sa ibang bansa, yung mga kaibigan nilang mga malalaking tao? Wala. Hinarap ang lahat ng kaso. Hanggang ngayon, may mga kaso sila ng mga forfeiture. Di ba? Mga civil cases. Hinaharap nila. Di ba? Kayo, puta. Hindi pa nga, wala pa nga At nakita nyo naman siguro, yung sinabi ng Pangulo, paulit-ulit, sabi niya, I will reiterate this for 100 times. Pero kayo, hanggang doon sa rally nyo ng mga demonyo, sinasabi ninyo yan. ICC pa rin. Kakapal ng mukha ninyo. Kaya siguro gusto nyong maiupo yung atin ninyo. Di po ba? Para gumawa ng executive order na utusan ng Bureau of Immigration that they are from the Netherlands, sa The Hague, blacklisted. Ganon? Ano na naman ang gagawin natin yan? I-alienate nyo na naman ng mga foreign countries. Ang gusto nyo lang, Russia, China, at North Korea kung pipwede. Ano kayo? Di mga pacifist, socialist, communist. Di ba? Kayo ang totoong mga authoritarian, mga diktador. Tapos tuwang-tuwa naman sa inyo yung mga nasasakupan, yung mga nagoyo nyo na, nabulag nyo na sa mga naratiba ninyo. Wala nga kayo may presentang ebidensya Dinibang pa kayo ng PIDEA. Di ba? Sabi ng PIDEA, in no way, in form, wala talaga sa listahan namin si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi sinasabi yan ng PIDEA porket presidente na si PBBM. Hindi. Simula nung sinabi ni Digong, at ano naman ang karapatan ni Digong na mayor na makita yung listahan na yan? Wala. Ibig sabihin, binigyan lang kayo ng salita ng isang bangag sa penta, tuwang-tuwa naman kayo. Di ba? Papaniwala kayo. Nag-uulyanin na ito. Nagkukurimaw na ito. Di ba? My God. Di na kayo nahiya? Ginagang up nyo ang presidente at ang pamilya nito. Ano ba ginawa sa inyo? Isa publiko ninyo. Ikaw, Sara. Dito may masasabi siya mamaya No? Eto po. Sino pang dumepensa dyan? Di ba? Sino ang dumepensa sa sinabi ni Basting Gago at walang alam na mag-resign ang presidente? Yung mga mambabatas. Tanong natin, ikaw, Baste, idibati mo nga tong mga mambabatas na ito, si Suarez, si Dalipe, dibati mo nga kung hanggang saan ang kayanin ng utak mo kasi nag-aral ka naman ng political science. Ayan po na sa bio niya Diba? Sino ba si Basti Duterte bago naging mayor? Mga kababayan, sino ba yan? Diba? Pinilit lang yan maging mayor Ibang gusto niyan, surfer sa tubig. So ito mga kababayan, ang sinabi ni Duterte dyan sa kanyang anak na Baste na nag-ater lang ng kagaguhan. My youngest son is a jerk. Ano pa? Lover boy lifestyle. Tingnan nyo, walang pakialam. Tapos papasok ng politika. Ibig sabihin, pinilit. Kaya ang utak, pinilit magsalita ng kabalbalan. No? Hindi niya alam yung pinagsasabi niya. Gago. Walang maipresent na facts. Nagsalita. Anong sabi ng mga mambabatas? Eto, sa Manila Bulletin. Uncalled for. Disrespectful. Suarez blast resignation call on PBBM. Yan. Tama lang yan. Wala kang respeto. Baste Duterte, kaya dapat hindi ka rin irespeto. Tandaan mo, kupal ka. Respect
begets respect. Kung kailangan mong irespeto ka, dapat matuto kang rumispeto. Kupal. Putang ina nyo. Ay, pasensya naman. Yan nyo yung mga bata, ha? Sabi ko sa inyo kanina tawa-tawa tayo, bigla tayong sasabog ang bulkan sa mga kupal na ito no? Salita-salita sila. Di nila alam, ang kapatid nila, BP, umaalyado sa Pangulo. Tinawag pa ng Pangulo na best BFF niya, tapos gagaguhin nyo yung BFF niya. Gunggong pala kayong dalawa Kupal talaga kayong dalawa Kupal. Kala mo naman, ang tatapang. Sabi niya nga nung si Baste, magsalita, alis na lang ako Pilipinas, baka mga nibang buhay ko. Ay, kala ko ba matapang ka? Tangina. O simulan mo nang umalis ng Pilipinas, lumangoy ka dyan sa West Philippine Sea. Tangina mo. Gago. Ha? Ito po sabi House Deputy Speaker Quezon 2nd District David J.J. Suarez says Davao City Mayor Sebastian Duterte plea for President Marcos to resign is both uncalled for and disrespectful. Yes. Di ba sabi nga ng tatay niya, jerk siya. Bastos. Walang pinag-aralan. Hindi pinalaking tama nung tatay niya rin na bastos, na putang ina ng putang ina. Sino minumura niya? Di yung nanay niya na aktivista na anti-Marcos. Mabutin man yun, minumura mo nanay mo, gago. Di po ba? Gago kayo Noong 2016, nilagay kayo sa pedestal. No? Ako, humanga ako dyan sa mga Duterte, pero ngayon naglalabas ng mga kagaguhan ninyo. Lalong-lalo na dyan sa inyong treatment sa West Philippine Sea. Ngayon nakita natin, kaya pala hindi sila makapagsalita sa West Philippine Sea na ginagawa ng mga Chinese dyan. Ang dami nilang connection sa China. Di ba? Yung ba yung unahin ng Pilipinas? Gago! Unahin lang ang Davao City, mga inutil kayo. Paliwanag nyo yung 51 billion ninyo. Hindi po ako sumaside sa mga dilaw. Hate ko din yan. Pero paliwanag nyo, for the spirit of transparency, nasaan ang 51 billion? Nasaan yung mga confidential fund ni Sara nung siya ay mayor? Nung nag-mayor siya, tapos presidente ang tatay niya. For 6 years, how much money you have eaten? Diba? Anong sabi ni Dalipe? I think it's totally uncalled for. Uncalled. Ano ang basis niya? Ang basis niya, pag wala kang pagmamahal at aspiration sa bansang Pilipinas, mag-resign ka na. Dinibank na natin yan. Gago. Kala nyo kayo lang ang may pagmamahal sa Pilipinas? Hindi mo yata naintindihan yung word na love. Ha? Bumalik ka sa eskwela, pumunta ka doon sa yung School of Cupido para doon mo makita ang love. Putang ina. Lover boy ka nga di ba? Lover boy ka pala pero ang nilalab mo, Anong nilalab mo? Babaero. Yun lang ang alam niya tungkol sa love. Putang ina, tas gagamitan mo ng love for the country. Anong nagawa mo sa bansa? Kung sabihin hindi, napaunlad ko ang Davao. Fuck you. Davao City yan, ang usapan dito, Pilipinas, sabi mo, ano nagawa mo sa bansang Pilipinas? Di ba? Napaunlad mo ba ang buong kabuhayan ng buong Pilipino sa bansang Pilipinas? Ha? Mayor ka ng isang city. Ang gusto mong mag-resign, presidente, na siyang nagmamanage ng buong bansa? In and out? Gago. Di ba? Ito yung tinatawag mong kunwari nasa Section 1, pero ang utak nasa Section 10. Tanga. O sabi nga dyan, tanga. Sabi naman niya, dakila naman. Gago, walang kadakilaan sa'yo. Katama ka ng tatay mong ito. Dadalhin ka nila sa perdition, kayong dalawa ng kuya mo. Di ba? Gago The past 2 years, I've seen the performance of President Bongbong Marcos. Correct. Ito kasi, ano nakikita nito? He's a jerk. Lover boy. O yun. At yung China, nakikita niya. We have seen how he has managed the economy coming from the pandemic. We have seen how the country has risen from times that we don't know kung ano ba ang bukas para sa atin. We have seen how he has steered reforms in this agricultural sector. Hindi nga alam niya yan Pinilit lang kasi si Kupal. Kaya kumbaga, pinilit sa hinog. Alam niyo yun, yung kinalburo pa, yung prutas. Yung parang mangga, parang si Aimee, yung baba, di ba yung mangga? Di ba hilaw? Pinilit. Ang gawin na lang, pag kinain mo yan, asim, ang pakla. Pero pag nilagay mo dyan sa bigas, antayin mo ng ilang araw,
magdilaw-dilaw ba? Ganun ang ginawa kay Baste. Pero hindi siya nilagay sa bigas eh. Pinitas, sabay kinain. Yun, kaya ang asim. Hindi sana kayo babalahurain, pero kayo, wala kayong respeto at balahura kayo. Presidente pang gusto mong sabihan ng ganyan. Ito, makinig ka dito. Kay David Suarez. Ha? Oh. In the infrastructure sector, in our economy, in the delivery of social services, and we have seen this commitment to the Filipino people. So yung mga nabanggit sa, ayan, sa Davao, calling for his resignation is totally disrespectful of the man given the position that he owns. Correct. It has no basis at all whatsoever. Yung sinasabi na wala siyang kumpas, na wala siyang pag-ibig, tamad, walang basis yan. Correct. Di ba? Nakakahiya po kayo. Wala kayong basis pero nag-a-utter kayo ng words para i-please nyo yung mga nanonood sa inyo na nahawa na sa mga kasinungalingan ninyo at katarantaduhan ninyo. Yun yung mga tinatawag nating mga walang bait sa sarili, naniniwala na lang sa mga puon nilang mga gago. Ha? O ito pa, sabi pa dito nung itong isa si Duwabit, everybody's got a right to an opinion. Everybody has a right to express it. I'll just express mine. I disagree. As simple as that. Correct. O sinabi naman ni Deputy Speaker Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr. na walang basehan ang panawagan ni si Baste. Ako naman po, ang masasabi ko lang, we have to respect the office of the President. Saka nagtataka po kami, bakit pinaparesign si President BBM? Wala po tayong basihan. Napakasipag. O ayan, sampalin nyo po si Baste. Sampalin nyo ng katotohanan. Di ba? Nakakahiya. Wala ka palang basihan eh. Sasabihin mo yan. Ang tanga mo. Ha? Ikaw, Baste. Bakit? Kasi baka hindi mo binasa yung speech na ginawa para sa'yo. O kung talagang walang gumawa ng speech sa'yo, talagang tanga ka lang. Nag-utter ka ng words na walang basihan. Ang labanan po dito, no, ay basihan. Hindi na tulad noon yan, na walang social media, na yung mga katotohanan ay naiipit, hindi na ilalabas. Pero ngayon, hindi po. Social media is so powerful. Oh, so therefore, yari ka. Ibig sabihin, na ilagay ka lang diyan, pinilit ka lang just to hold on to the power of Davao City. Tapos yung mga tao naman, tiwalang-tiwala sa inyo. Hindi na nag-iisip, no? Kasi bilib na bilib sa inyo. O baka naman natatakot lang na umalma, kasi alam nyo na, baka matotokhang. Di po ba? O, kung yung tatay, bangag. Siya ang nagsabi, di ba? Meron daw tayong presidente ngayon na bangag. Palakpakan, di nila alam siya yung tinutukoy niya. Siya yung dati presidente rin. Tapos sabihin niya, nasa listahan ng PIDEA si BBM nung mayor siya. Ay sabi ng PIDEA, in no way, wala ang pangalan ni BBM. Simula nung na-establish itong PIDEA, wala. Di ba sinabi ko sa inyo, ano yung epekto ng penta? Di ba? Yung nag-i-illusion. Yung bang pagkatapos mong i-take in how many seconds, feeling mo na sa lalalan ka na, nakakita ka na ng mga Paris. Kaso yung kay Duterte, ang nangyari niyan, may bumubulong. Alam nyo na kung sino yung laging kasama niyan, yung bumubulong. Kala nyo ang bait-bait ni Kupal. Nasa Senado yan, oo. Di ba? Ewan ko kung kakampi ng Inchik yan kasi ka-last name niya Inchik eh. Binubulungan siguro si Duterte tapos umakyat sa stage. Ang naibulong, nandito si Marcos. Ay, napaganon si Duterte siguro habang nag-aantay, nagdi-daydreaming. Epekto na ng penta. Di ba? Binasa ko sa inyo, epekto ng penta. Pag akyat sa stage, si Marcos ang nabanggit. Gago, di ba? Siya pala ang bangag, nagpalakpakan pa yung mga tao. Tuwan-tuwa sila, meron silang presidenteng bangag. Si Duterte pala yung bangag ang putya. Bangag ba kamo? Gumamit yan ng penta. O, sige nga, magpaano nga kayo? Magpa-drug test ka. Kasi sabi ni Panelo, matagal na daw di gumagamit ng penta eh. No, si Duterte. O, baka iba naman na ginagamit. Nako, wala.
'Di ba? Sabi nga ng mga tatanda, huwag kayong magsisinungaling. Magagalit si God. Puputulin ang inyong dila. Oh, 'di ba? Kaso hindi yata naturuan ng tama si Digong nung nanay niya kasi imbis naturuan siya ng tama, ayun nagproprotesta sa administrasyong Marcos din. Oh, 'di ba? Like mother, like son. O ngayon anong ginagawa ni Pentaboy? Si Boy Penta. Kabilin-bilinan ni Mama. Gumamit lang ng penta. Ngayon ako'y matanda na kung ano nang naibibenta. O Diyos ko, bakit may penta? Wala na akong kwenta. Sa pinagsasabi ko, malalayata na ako, o penta. Ang galing bumanat ni Pangulong BBM, ano? Simple lang. Tinawag na tamad. Sabi niya, bawal ang tamad. Basag na basag yung mga Duterte, no? Oh, ngayon, ito. Si Tamilmil, no? Nagsalita, ito, naiipit ito. Naiipit. Lalo tong mai-stress. Lalo tong mako-conflicted. I am so conflicted. Ano bang awit ang maganda dyan kay Tamilmil? Bong chaylak at chili kong koylak abuchikik. Ek. Bobochichang. Na si Aichang ay san nasa Japan. Ay si Aichang. Ba't napunta kay Aichang? Ano ba yan? Ay, ewan ko. Di po ba mga kababayan? Ang hirap ng posisyon ngayon ni Sara. Buriin mo, nagpunta sa bagong Pilipinas. Kasi nga DepEd as representation. Pero umalis din kasi wala siya doon. Di ba nung nag-speech ang Pangulo? Pero nandun si Gloria, yung kalyado niya. Si Gloria mahusay ito eh. Naglalaro rin to sa dalawang ilog. Naninimbang yan. Ngayon, nung natapos magsalita, pa picture-picture o gilaw-gilaw, may video na nandun siya kaagad sa prayer rally ng mga kasamahan niyang demonyo. Yung mga Duterte supporter. Kayo gago kayo eh. Pinapatutsyodahan nyo ang Pangulo tungkol sa helicopter. Sa helicopter. Meron pa dyan, yung isang babae, yung kasama nila, sabi niya ano daw, yung kanyang kabayo ba o kalabaw na sasakyan, hindi pa ready. Sino daw merong helicopter, pahiram daw. Di tawagan mo si Sara, may helicopter gaga ka pala Kayo panay ang patutsyada nyo sa Pangulo namin. Pero, gusto nyong pagtakpan yung mga kagaguhan at kagagahan ng mga Duterte. Basag na basag kayo Kala nyo pahiram din ng helicopter. No? Kasi from bagong Pilipinas kick-off rally, napunta doon sa mga prayer rally ng mga demonyo in a matter of minutes. Diba? Ano masasabi nyo? Mga kulto ni Digong, mga burak supporter ng Duterte. Banat! Pasok! Debunk nyo yung sinasabi namin. Ngayon yung inyong Tamilmil na BP ay naiipit sa nag-uumpugang bundok. Okay sana na maipit ka sa masarap na nag-uumpugang bundok. Pero ito, pum! Walang delikadesa. Walang etiquette, just like her dad and her two brothers. No respect. Mga kababayan, bakit? Kasi, naglabas siya ng pahayag niya, tungkol sa panawagan ng pagbibitiw ni President Marcos Jr. Hugas kamay ang gaga. Hindi siya naging Tamilmil dito. Sino ba'y nananawagan ng pagre-resign ni Pangulong BBM? Ay itong kupal niyang walang alam tanga, no? Na jerk at lover boy, no? Na kapatid, no? Yung iba diyang gwapong-gwapo, putang ina.
Nadamay na lahat. Wala na. Pasensyahan na tayo. Tangina nyo. No? Gago kayo eh. Binabalahuran nyo ang PBBM namin eh. No? Imbis na makipagtulungan kayo, pinoprotektahan naman kayo ni PBBM. Bakit nyo binababoy? Ha? Sige nga. Oh, itong pahayag niya daw. Ang sabi niya, I have not spoken to my brother about his remarks on President Ferdinand Marcos Jr.'s resignation. Ay, ang ganda naman ng speech nito, ng speechwriter nito. Ang galing na naman sa simula. Ha? I can only surmise that Mayor Sebastian Kupal Duterte is coming from a place of brotherly love. Uy, may brotherly love pala. Pag-ibig ng isang kapatid. Kumbaga sa Latin, agape. Eto na naman tayo, Tokis. Magba-Bible na naman tayo eh. Diba sa Bible may 4 na kind of love? O diba Carcleia, agape, eros, pileo, may isa pa nakalimutan ko. Diba? Agape love equals brotherly love. Agapeo, sabi nga nila eh. Agapeo, eros, pileo. Yung magagaling po dyan, nakalimutan ko po yung isa. Brotherly love lang pala. Bakit may brotherly love? Sabi niya, coupled by the common sentiment that I do not deserve the despicable treatment that I am receiving from some sectors within the circle of the president. Uy! Nag-play victim. Nag-play victim. Putang ina talaga. Sino ba yung sumisira sa kanya? Sa sector daw na nakapalibot sa circle ng presidente. Sino? Sino? Sino dyan sa nakapalibot sa presidente? Si Martin? Ha? Bakit nakapalibot ba siya kay presidente? Nasa executive ba siya? Sino? Sa mga gabinete ni presidente, sino sa kanila nagsasalita ng laban sa'yo? Di ba ang kaaway nyo is Makabayang Black? Tapos i-relate nyo, eto na naman tayo, nakapalibot daw sa kay presidente. Ibig sabihin, ang Makabayang Black nakialyado kay presidente, gago pala kayo eh. Despicable pa daw ha, despicable treatment. Where is that? Nasaan yung despicable treatment sa'yo? Ikaw nga ang very horrific, horrendous treatment ang ginagawa mo sa mga kapwa mo, mga government workers dyan, sa executive and legislative body. Diba? Ikaw ang nagsasabi ng despicable words. Diba? What do you mean by despicable? Naku, putang ina, ito na naman tayo. Na high blood ako eh. Oh, ibig sabihin niyan ano, itong meaning, disgust, disdain, ha? Distaste, karumal-dumal. Anong karumal-dumal ang ginawa sa'yo? Hindi ka napagbigyan sa CIF? Yung ba yung karumal-dumal na treatment sa'yo? Diba? Patunayan mo. Anong despicable treatment ang ginawa sa'yo? At sino sa mga circle ng Pangulo ang gumawa ng despicable treatment sa'yo? Ang First Lady? Unang-una, ikaw ang gumawa niyang multo sa sarili mo. That despicable treatment, kung meron man, you deserve it. Bakit? Kasi ang ginawa mo kay Martin Romualdez, sinabihan mong sa imong ambisyon, huwag kang magtambaluslos. O ano ngayon ang ini-equate ng mga followers mo about tambaluslos? Hindi mo nga mapaliwanag sa amin in pure Tagalog form kung ano ang meaning ng tambaluslos. Ako nga nanghingi pa ng paliwanag sa mga kaibigan ko, ng mga Bisaya. Di ba? Ikaw ang nagsimula, tapos ikaw ang nagpa-play victim? Fuck you. Di ba? What the heck? Hindi daw niya alam? Hindi pa daw siya nakakapag-usap ng kapatid niya? Maniwala naman ako sa inyo. Sabi nga ng tatay mo, close na close kayong tatlo eh. Yung dalawang bugok mong kapatid ay sunod-sunuran lamang sa iyo. Kung ano ang sasabihin mo, yon. Yes! Liar, liar, pants on fire. Oh. Ito pa sabi niya,
Naniniwala ko na ang boto ng taong bayan ay isang pagkakalob ng tiwala na ako'y nagtatrabaho at manilbihan para lamang sa Pilipino. Kasama ng tiwalang ito, ang tiwalang kakayanin ko ang anumang atake, black propaganda, paninirang puri at iba pang hamon na ibabato sa aking pagkatao. Nabaliktad ang sitwasyon, mga kababayan. Imbis na si yung Pangulo ang magsalita nito, siya pa. Hinakot niya. Paawa effect. No? Kawawa naman ako, pabiktima ako. Kinuha niya. No, kinuha niya yung awa. Nagpapaawa. Yung mga batikos na ang bumabatikos sa ating presidente na malalang binabatikos ng mga kaalyado nila, ng mga supporter nila. Sino ba nagsimula? Di ba kayo? Mga diehard Duterte supporter, simula't simula pa lang. Ito, ayan o. Di ba? Gali kayo, oh. Tapos sabi niya, hindi naman daw siya aalis bilang kawani ng DepEd until the President says so. Ang Presidente, tinuturing ka pa rin kaibigan. Nirirespeto ka. Ikaw pa nga ang pinahawak ngayon, eh. Ikaw ang caretaker ng bansa. O di ba sampal yan sa kapatid mo, sa tatay mo? Kayo pinagkakatiwalaan, nirirespeto ng presidente at ng pamilya niya, pero kayo, wala kayong respeto, lalong-lalo ng mga supporter ninyo, lalong-lalo ng tatay mo at dalawa mong bugok na kapatid na mga sinungaling. Nga pamilyang sinungaling. Di ba? Ang statement naman nito, siya pa ngayon ang naging biktima ng ridicule, ng despicable act daw nung nasa circle. Banggitin nyo para makastigo namin. Di ba? Bakit di mo sabihin kay Presidente yan? Presidente, wag naman akong ginaganyan. Yung mga kapalibot sa'yo, di ba? Ano? Ba't hindi ka lumapit kay Martin? Mabait naman yun. Kausapin ninyo. Hindi, mapapride kayo, mga kupal kayo eh. Kasalanan nyo yan. Kung nakakatikim ka ng mga despicable treatment, black propaganda, it's your own doing. Bubu. Di ba? Anong ginawa sa yung despicable? Kakahiya kayo? Meron pa mga supporter mo, nagsasabi, One Mindanao. One Mindanao ba? Gustong ihiwalay ang Mindanao. Subukan nyo. Di ba? Subukan nyo na. Yung mga supporter nyo, sila ang gumagawa ng gulo, tapos aangkinin nyo, kayo ang biktima. Mga gunggong pala tong mga to eh. Di ba? Yung tatay, bangag. Yung dalawang kapatid, tanga. Ito. Pabiktim. Okay, lahat po, hinakot na nila para kaawaan sila. Ngayon, hindi po. Mas nananawagan pa ng One Mindanao yung mga supporters nila. Gunggong pala kayo eh. Kayo na nga ang nagkamali, kayo na nga ang mga palalo, kayo pa ang gustong maging biktima. Ay, gali. Sobra. Mga spoiled brat ang mga kupal. Di po ba, mga kababayan? Brotherly love ka pa. Hindi mo yata naintindihan yung pinagsasabi ninyo. Mga hinayupak. Kayo po, mga kababayan, kung yung masasabi, comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.